not as tough as. Mega love shoutout po mga Kawalas Lovers ng Steve Beach Vlog. Ayan, samahan niyo naman po ako sa aking biyahe papuntang Naik, Cavite. Pauwi po ako ngayon sa aming tahanan sa Pasinaya Homes. Ayan po, pero dito po sa park na to, dito po talaga ako namamangha sa dagat na to kasi dito po talaga lumadaan yung bus. Pag halimbawa, Cavite Takes po ang daan po natin. Kaya dito pa lang talaga sold na po yung mga tanawin natin kasi nga nakakamangha po dito pag dagat. Sa gitna po tayo ng dagat. Ito po kasi yung daan na to is improvised po to ng mga kumbaga mga expert na mga gumagawa po ng daan. Kaya samahan niyo po ako kasi ito po talaga ang pinaka-the best ko na uwi din pag umuwi ko ng Cavite. Ayan, galing po tayo ng PTEX and pagsakay po doon ng PTEX bus po talaga ang sakayan natin. Kaya dito sa bus na to, di ka naman mainitay kasi fully air conditioned po mga bus po natin. Yung St. Gabriel at sa Ulog bus, shout out po sa inyo dyan kasi nga ito na talagang life po namin pag halimbawa umuwi po kami sa aming tahanan dito sa Pasinaya West, sa Pasinaya Homes, sa Naik, Cavite. Kaya nasanay na po talaga kami pagbibiyahe po dito. Ang kagandahan na po lang ngayon dahil medyo napabilis pang oras natin kasi mayroon po tayong LRT station, PTEX. Yan po para papuntang Cavite. Pero ngayon, andito tayo sa bus dahil nga po pauwi po tayo sa ating tahanan. Yan po. Kaya hindi naman po ganoon ka-crowded, di kagaya nung nakaraang mga buwan ng December na may nakatayo po talaga. Punuan po talaga dapat ang mga bus. Pero ngayon, pag puno na yung mga seating na yan, mga upuan na yan, pag kompleto na po yun sila, alis na agad. Wala nang pwede nakatayo sa gitna. Kasi nga, hindi naman ganun kadami ang mga, kumbaga, pasahero. Ang iba din kasi ayaw sumakay pag halimbawa puno na, ayaw nilang tumayo sa bus. Kaya ako din naman, kung hindi ako nagmamadali talaga, yun, maghintay talaga ako ng bus na walang laman para po na makakaupo ka talaga ng maayos. Pero ito po talaga yung bus na to, ikagandahan nito kasi nga malinis siya. Walang yung ibang mga bus kasi may amoy. Ito kasi ramdam ko ito kasi nga lagi ako sumasakay ditong bus. Dalawa lang po pipili ako na bus, sa Ulog at sa St. Gabriel na bus kasi iba po yung aircon nila. Kaya yung anak ko kasi pag ibang bus na yung mga low ceiling po yung mga bus, hindi mababa po talaga yung may mga amoy yun. Pero ito maano kasi yung ceiling nito medyo mataas kaya hindi ganun ka talaga. Mas okay din yung mga aircon nila, hindi ganun ka talaga yun. So dito na tayo sa bandang part dito na sa Cavite Road. Yung matatanaw po natin ang karagatan talaga kasi itong part na to side by side po ito, dagat sa kabilang side, sa kaliwa at sa kanan dagat din. Sa gitna lang po itong kalsada na to kasi nga itong kalsada na to improvised, kumbaga ginawa ng mga eksperto na magkaroon ng access dito para may shortcut na daan papuntang Cavite. Kasi pag coastal road tayo dadaan, mas matraffic doon. Ito kasi pabor lang dito sa PTEX kung sakali dito ka dadaan kasi ito talaga ang way natin na dumadaan dito sa gitna ng dagat. So ito dati kasi dagat ito dati, tinambakan lang ng tinambakan ito kaya nagiging ganito sa itsura niya. Kumbaga human lang gumagawa nito kaya nakakamangha din kasi ang mga expertong ganito super talented po talaga pagdating sa ganitong mga kumbaga man-made natin. Ayan, talagang super galing. So ayan, bandang dagat na tayo, matatanaw na tayo ng dagat na to kasi ito kasi yung kumbaga nagbibigay din sa atin kung sakali may mga long biyahe tayo tapos magaganda yung tanawin na nakikita natin. Kumbaga hindi mo maramdaman yung layo ng bibiyahein mo kasi
naaaliw ko sa mga tanawin. Kaya ako din naman, naaaliw ako sa mga tanawin. Kaya yon, kahit na marami nakatingin sa akin bakit ako lagi nag-video dyan. Sabi ko naman, lang, kumbaga just lang talaga, capturing the moment natin. Kung halimbawa mapapadaan tayo dito sa ganitong kalsada na side by side dagat. So, shout out sa lahat-lahat dyan na dumadaan dito sa Cavite Road. Ito po matatagpuan po natin talaga dito sa gitna ng karagatan. Ayun po, kasi the best way, kasi kung halimbawa maraming mga tanawin na yung kumbaga makikita mo, doon palang busog na yung paningin mo, yung mata mo, yun, naiibsan yung mo talaga, yung pananabik sa kung saan ka mang probinsya na umuwi, na namimiss mo yung dagat. Pero pagdaan mo dito sa gitna ng dagat, dito mananumbalik yung moment mo kung saan kayo nagbakasyon, kung saan kayo naliligo nung the time na summer, kung yung mga pagdating ng mga family reunion. Yan, dito pa lang mananumbalik yung mo kung sakali madadaanan mo itong gitna ng kalsada na may dagat side by side talaga. So ayun, kagandahan po dito talaga. Shout out po sa lahat ng mga mahilig po sa mga adventurous na yan. Yung iba kasi dumadayo po talaga sa ibang mga tourist spot natin sa Pilipinas, from Luzon, Visayas to Mindanao, para lang makikita nila talaga yung ganda ng mga tourist natin. So katulad namin na taga Surigao del Sur po ako, yung spot po namin dun is Enchanted River, Hinatuan. Shout out Enchanted River, Hinatuan, and Tunayan Falls naman, Bislig City. Yun po yung mga spot namin dyan. So iyon, kaya ako lang lagi ang nasa video kasi yun, kasi sa akin mo talaga yung naka mindful yung camera. Kaya siguro naman kung kayo mapadaan dito sa Cavite, text na to, try nyo dito dumaan, or kung may service man kayo, personal service niyo, pwede kayo dumaan dito kasi allowed naman dito po yung mga natin, mga vehicles natin. So ayan, so nakikita natin sa malayo, parang napaka po talaga ng ambience natin, napakaganda. Kumbaga kung halimbawa, siguro kung ang banda dito gawan niya ng kumbaga yung mga kumbaga semi beach resort dyan. Kasi pero pakiramdam ko bawal dyan maglagay kasi maka-crowded naman yung natin, kalsada natin. Kaya pinagbabawal din siguro talaga dyan na magkaroon kasi ng beaches dyan, kasi kumbaga lang to, man-made lang to na kalsada na ginawan po dito sa gitna ng karagatan. Kaya yun, nakakatuwa mo talaga kasi itong spot na to talaga sa Cavite Road, ito po yung nagpapamangha sa akin yung the first time na dumaan ako dito, yung tripping pala ng bahay ko dito sa house na dito sa Pasinaya Homes. Dito pala unang daan ko dito, namangha na talaga ako kasi nga sabi ko dati wala naman yan wala naman daan na ganun, kasi nabalita sa TV na meron na tayong shortcut na daan from PTEX Terminal going to Cavite, Naik, Tansa, ganyan. Ito yung shortcut na daan na kumbaga dito mo talaga siya makikita. So nakakatuwa lang kasi maraming mga kumbaga mga choices natin na pwede nating daanan. Kung gusto mo naman mapadali, dito ka sa Cavite Road. So shout out naman ulit ngayon dahil nga from Kawit going to Cavite, Naik, Tansa, so ongoing yata yung yung kumbaga skyway natin na ginagawa nila. So ibig sabihin mas lalong mapapadali na naman yung biyahe natin kasi magkakaroon na ng skyway, yung kumbaga flyover kumbaga. So yun ang kagandahan dito, kasi dati kasi nung wala pa talagang LRT train extension, PTEX extension, so from my house, apartment in Paco, talaga from apartment in Paco, Manila, so
no choice ka kundi mag-bus ka from UN Avenue, bus ka na talaga going to PTEX. So hindi katulad ngayon na LRT na lang from LRT Taft UN to PTEX. So makukonsume muna yung time kasi dati kasi pag ma-traffic dyan sa MOA or diyan sa Buendia, pag ma-traffic dyan, kinakain yung oras din is 45 to 1 hour kung sakali ma-traffic po talaga. So hindi katulad ngayon from UN LRT station to PTEX LRT station, 15 to 20 minutes na lang ang biyahe natin. So malaking bagay po talaga yan, yung kumbaga na nababawasan yung time natin sa pagbibiyahe. Kaya thankful kami sa mga kumbaga nung gumawa ng mga proyekto nito para sa sambayanan Pilipino na kumbaga mababawasan yung traffic ng ating mga commuters. Yan. Thank you so much, lalo na po ngayon yung Skyway dito ginagawa na talaga. So next time ko, pag halimbawa madadaanan po namin yung Skyway, yung ginagawang Skyway, yung flyover, bibidyohan ko po yun, i-vlog ko rin yun kasi dinadaanan po talaga kasi ginagawa na po yung mga poste na napaka-konkretong poste po talaga, napakalaking poste na yan. So yan, Cavite City na tayo yan, papunta na Cavite yan. So ito kasi intersection dyan sa baba, medyo mabagal muna natin kasi dyan po kasi nagkaroon ng medyo traffic dyan sa intersection kasi going to Coastal Road din Talaba, yung diretso sa Tansa. So yan po yung mga medyo may kabagalan konti niyan. So ito yan po yung banda dito ginagawa na yan, yung diretso yan dyan ginagawa ng Skyway papunta na yan sa Naik. Kasi magbukas siguro 5 years from now o kaya hindi na nga siguro 5 years from now, magbubukas na yata yung Bataan Road. So mapabilis na talaga yung ating biyahe. So from Tagaytay, yan po yung Skyway, yan po yung Skyway natin nasulyapan natin yan. Yun yung mga ginagawa, yan mga ginagawa na yan. So nakakamanghalang kasi ongoing pa rin ang ating mga proyektong Pilipino. So nakakaano lang po talaga, kumbaga nakakawaw lang kasi maraming mga commuters po talaga ang makikinabang po dyan sa ginagawang flyover. Sa likuran ko yan, sa flyover na yan, yung ginagawa na yan. So ibig sabihin sa next time natin flyover na daan natin siguro kung sakali man mabilis na po yung biyahe natin. Ayan, ayun lang po. Thank you so much po sa lahat po ng mga subscriber ko sa Wells TV Mix Vlog. Thank you and see you next vlog. Everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit.